Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's reflection, buwan pa rin ng love o pagmamahal. Kasi nga February, di ba? Love month. So, bago yung mga love month na yan, marami sa atin ngayon, di ba? O sa mga ugali ng tao na makasarili, mayabang, mga sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan, walang pakialam sa kapwa-tao. So marami mga bagay na negative na umiiral sa panahon natin ngayon. Kahit anong unang panahon pa guys. Pero ano nga ba talaga yung picture ng biblical love na sinasabi sa Biblia? Kasi nga dahil ngayon 'di ba ay araw ng mga puso o buwan ng mga puso dahil February nga papalapit na yung Valentine's Day. O baka naman nalulunod lang sa romantikong pag-ibig, 'di ba? Ng lalaki or babae dahil sa mga material na bagay, mga regalo, pera, mamahaling mga gamit at kung ano-ano pa. O baka naman pakitang tao lang yan. At kalaunan, hindi naman pala totoo yung kanyang pag-ibig dahil nga sa sinabi natin kanina na makasarili lang o greedy lang, sakim lang sa sarili, di ba? At sa mga bagay na uh, kailangan gawin. Pero siyempre, ayon sa Biblia, kailangan maging mapagkumbaba ka pagdating sa love. So, kaya nga sabi sa Efeso chapter 5, verse 2, mamuhay kayong may pag-ibig sa kapwa. Tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo, inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Guys, napakalinaw, di ba? Na kung mamuhay daw tayo na may pag-ibig sa ating kapwa-tao dahil nga ang ating Panginoong Hesus ay pinakita niya na yan sa naging modelo natin bilang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga bumabasa 'di ba mula sa langit na pwede namang hindi na sa bumaba, guys, 'di ba? Na pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin noon pa mula kay Eva at Adan hanggang sa mga sunod na salinlahi na magpasa hanggang ngayon pinapakita kung anong pagmamahal sa atin ng Diyos. So dahil para makita siguro natin bilang isang tao, ang ginawa niyang pag-aalay, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, di ba? So namuhay siya ng may pag-ibig sa atin, naging selfless siya. Di ba? Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Inuuna niya ang mga tao o tayong mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Binigay niya. So, binigyan na tayo ng value. Di ba? Itinaas niya ang human being bilang isang tao. Itinaas niya kasi nga nagpakababa ang ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, siya yung nag-sacrifice. Di ba? Sinakripisyo niya sarili niya, yung buhay niya dito sa mundo binigay niya sa atin alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya dun sa pinako sa krus ng Kalbaryo 2000 years ago. So namatay siya para sa ating lahat. Di ba sabi niya, wala nang hihigit pa sa pagmamahal na inaalay ang buhay sa kanyang kapwa-tao. So kaya nga siya talaga yung modelo, hindi siya kapwa-tao, lahat tayong mga tao. Inialay niya ang kanyang buhay. Parang siyang malaking handog na ikinagalak ng ating amang Diyos. Diba? Nasa langit. So, yan po ang ating hingin sa Diyos. Na sana'y mamuhay tayo ng may pag-ibig sa kapwa. Diba? Hindi sakim, hindi mayabang, hindi matapobre. So, gagawin natin alang-alang sa ating kapwa-tao na mapasaya natin sila. Kaya nga selfless.
Di ba? Kalimutan ng sarili. Yan ang hingin natin na alam naman natin napakahirap gawin to. Nakalimutan ng sarili pero hindi posible sa tulong ng Diyos. Dahil ginawa na nga ng ating Panginoong Yesus na naging modelo para maging mabuting tao tayong lahat. So hindi man tayo perfecto pero sinasabi dito gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Dahil di ba ang sabi nga niya, di ba? Kung ano man ang ginagawa mo sa maliit na kapatid mo, di ba? Binigyan mo ng pagkain, tinulungan mo siya, dinalo mo siya sa ospital nung nagkasakit, nakulong siya, di ba? Ah, tinulungan mo. So lahat ng yan ginawa natin sa ating Panginoong Yesus. Kahit na sa ating kapwa-tao, sa kanya pa rin ang bayad mo, di ba? Kaya nga, pag gumawa tayo ng mabuti, ang sukli ay nasa Diyos. Siya yung nagsusukli sa atin. Pero pag gumawa tayo ng masama, yun na nga lang guys, may utang tayo sa Diyos. Dahil naman natin, bilang isang tao, hindi naman tayo perfecto. So yun pong ating pagnilayan na talagang maging surplus tayo, sikapin natin na laging kapakanan ng ating kapwa-tao ang ating isipin bago ang ating sarili. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang ibibigay sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Sir, tapos yung manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw nito. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan at kakulangan sa inyo. I-bless niyo po ngayon ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na. May taning na po sa buhay. At kung ano-ano po ang mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, na niyo mapagpagaling na kamay. Aplasin niyo po, tanggalin niyo po alang-alang sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa relasyon nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Balik niyo po ang kanilang magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po dito. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po ang mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo, pambili ng bigas, ng ulam, pambaon ng mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upat, kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.